Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning po, Pastor. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Amen. Sa kanan, sabihin mo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa kaliwa mo, sabihin mo, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Praise the Lord. Mukha bang mabuti ang Diyos sa buhay mo? Amen. Amen. So lahat naman nakangiti. Amen? Amen. Praise the Lord. Kung kayo po ay may mga Biblia, samahan niyo po akong buksan sa Aklat ng Roma, chapter 8. Umpisahan po natin sa verse 28. Roma chapter 8, verse 28. Ganito po sinasabi. Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Sabihin natin, lahat ng bagay Lahat ng bagay ay gumagawa ang ay Diyos gumagawa para sa ikabubuti para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. ng mga nagmamahal sa Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat mula't mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming nagkakapatid. Ang mga pinili niya noon panguna ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya kaya niyang ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makapaghaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o anumang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Ang nais ko pong talakayin natin ay makikita natin sa verse 28. Sabi pong ganon, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Dito po nais ko pong talakayin natin, mga minamahal ko, paano gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti mo? Paano ang Diyos gumagawa para sa ikabubuti mo? At ipakikita ko po ang tatlong paraan, o mayroon pong tatlong paraan paano gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Alam mo po ba na gumagawa ang Diyos sa buhay mo? Amen. Doon po sa teksto na binasa po natin, ipinapakita po ron na ang Diyos ay gumagawa sa bawat buhay ng isang tao. At yan po ang nais ko pong talakayin natin. Mayroon pong tatlong paraan
paano po gumagawa ang Diyos sa buhay po natin. Gusto ko po muna kayong dalhin sa isa pong kwento na aking pong nabasa tungkol po sa isang hari. Ito po yung isang kwento tungkol po sa isang hari na nawalan ng isang daliri. Sino po na kayo nakabasa ng gano'n na kwento? Meron po kayo namin gano'n nabasa ng kwento? Salamat naman at hindi ba nakabasa. Sino ba sa inyo yung mahilig sa mga kwento? Mga parable, mga kwento. Mahilig po ba kayo? Mahilig po ako magbasa niyan. Amen. Lalo na pag may mga magagandang aral. Amen, Christian. Ito po yung istorya tungkol sa isang hari na nawalan ng daliri o isang daliri. Mayroon isang hari na may isang lalaking alipin na sa lahat ng pangyayari ay laging sinasabi sa kanya, sabi po nung alipin dun sa hari, "Aking hari, huwag kang panghinaan ng loob dahil ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay perpekto. Walang pagkakamali. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras." Yan po sinasabi ng alipin doon sa kanyang hari. Kasi po yung alipin kasama lagi ng hari. Ang hari po ay mahilig manghunting ng mga maiilap na hayop. At lagi po nito kasama ang kanyang alipin. So isang araw, sinama niya po yung kanyang alipin sa gubat upang manghunting ng mga hayop. Isang araw po, nagpunta sila sa gubat para mangaso. At isang ligaw na hayop ang sumalakay sa hari. So inatake po ng hayop yung hari. Pinatay ng alipin ang hayop, ngunit hindi mapigilan ang kanyang kamahalan na mawala ang isang daliri. Naputol po yung daliri ng hari sa pagkakagat po ng hayop. Pero napatay po ng alipin yung hayop. Galit na galit at walang pagpapakita ng pasasalamat sa kanyang alipin. Bagamat yung hari ay nakaligtas sa pag-atake ng hayop, nabuhay po siya dahil sa tulong ng alipin, napatay po ng alipin. Pero hindi ko nakaligtas yung kanyang isang daliri. Nakagat po ng hayop. Sumagot ang alipin, "Sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, masasabi ko lamang sa iyo na ang Diyos ay mabuti at lahat ng kanyang ginagawa ay perfecto." Sabi niya po doon sa hari. So siguro mukhang nag-iratay yung hari. Hindi siya nagkakamali kailanman, sabi po nung alipin. So galit na galit po yung hari sa sagot ng alipin at iniutos ng hari na arestuhin ang kanyang alipin. Dahil po doon sa pangyayaring yun, nagalit po yung hari. Okay, kung naputulan na ako ng daliri, ganyan pa ang sasabihin mo. So ang ginawa po, pinatawag po siya upang arestuhin at ikulong. Habang dinala sa bilangguan, sinabi niya muli sa hari, "Ang Diyos ay mabuti at perfecto." Siguro sabi ng hari, tumigil ka na. Ang hari po ay kumuha ng panibagong alipin. Mula na naman, pumunta ang hari at ang bagong alipin sa gubat para mangaso. So kasi libangan ng hari. So sinama niya yung bagong niyang alipin para mangaso uli sa gubat. Mayroon po mga dumating na mga gani o yung mga tinatawag na mga kanibal na mga tao na gumagamit ng mga tao para po sa pagsasakripisyo. So nanguhuli po sila ng tao, dadalhin po nila ito sa kanilang Diyos at ito ay kanilang inihahandog. Hinuli po nila yung hari at yung alipin. So hinuli nila ang hari at yung bagong alipin. Sila kapwa itinali upang ihandog sa kanilang Diyos. So naghahanap kasi sila ng ihahandog nila sa kanilang Diyos. At ang inihahandog nila ay tao, ang isinasakripisyo nila. So sa dambana, nung ihahandog na ang dalawa, at ihahandog na po yung hari sa kanilang Diyos, napansin po nila na walang isang daliri yung hari. Ginawa po nila, siya ay pinakawalan dahil sa itinuturing na siya ay hindi kumpleto upang ihandog sa Diyos. So nung nakita nila yung hari, hindi naman po nila alam na hari po ito. So nung ihahandog nila, tinignan po nila,
nakita nila, putol yung daliri. So sabi nila, ay, hindi pwede ihandog sa Diyos natin to. Hindi kompleto, hindi perfecto to. So may kulang. Hindi tatanggapin ng Diyos natin yan. So pinakawalan. So yung isang kasama po, syempre kompleto, ang siyang inihain. So sa dambana, inihando ng hari sa kanilang Diyos at nalaman ng mga gamit na walang isang daliri ng hari, siya ay pinakawalan dahil sa itinuturing siyang hindi kumpleto upang ihandog sa mga Diyos, samantalang kanyang bagong alipin ay naihandog. Sa kanyang pong pagbabalik sa palasyo, iniutos niya na palain ang kanyang lingkod. At sinabi, kaibigan ko, sabi po ng hari, napakabait sa akin ng Diyos. Halos mapatay na ako, ngunit sa kawalan ng isang daliri, ako ay pinakawalan. Ngunit may tanong ako, sabi ko ng hari, kung mabuti ang Diyos sa iyo, bakit kanya pinayagan na ilagay ka sa bilangguan? Siya po'y nag-utos ng ibilanggo. Kung mabait daw ang Diyos sa iyo, sa akin mabait ang Diyos dahil nakawala ka, bakit sa iyo? Pinahintulot ng Diyos na ikaw ay magulo. Tumugon ang kanyang lingkod o yung alipin. Aking hari, kung hindi ako nabilanggo, sasama ako sa iyo. Siya pala mabuti talaga to. At malamang ako ay isasakripisyo sa kanilang Diyos sapagkat wala akong nawawalang daliri. Tingnan niyo po. Amen. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay perfecto, hindi siya nagkakamali. Ang Iglesia. Amen. Ang Diyos po ay gumagawa sa lahat ng bagay sa ikabubuti ng isang tao. All things work together for good. Sabihin mo nga sa katabi mo, lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti mo. Paano po gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti mo? Ipakikita ko po ang tatlong paraan paano po gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Una, ang Diyos po ay gumagawa ang Diyos simula pa lang sa pagsilang mo. Amen. Wow. Sa pagsilang mo pa lang, gumagawa ng Diyos para sa ikabubuti mo. Kung papaano ikaw ay nasa sinapupunan pa lang ng iyong magulang, wala ka pang kaisipan, wala ka pang kinalaman. Sabi nga nun, para ka palang kitikiti. Hindi ka pa nabubuo, pero ang Diyos ay gumagawa na sa buhay mo. Amen. Amen. Ano po ang sabi sa Roma chapter 8 verse 29? Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos, sabihin po natin, alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos. Kung sino ang magiging Kanya. Napagsini ba yung salita po ron? Amen. Sa simula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ay nagiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ipinapakita po rito ng Diyos ay nakakaalam ng lahat. Pinapakita po rito na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Simula pa lamang sa pagsilang mo at alam niya na ikaw ay magiging Kanya. Hindi po ba napakabuti ng Diyos? Amen. Siya ang pumili sa sinapupunan pa lang ng iyong mga magulang. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa iyo sa sinapupunan pa lang ng iyong mga magulang. Ano po ang sinasabi sa Isaiah chapter 49, verse 1 and then verse 5. Sabi po ng verse 1, makinig kayo mga taong naninirahan sa malayong bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang. So pinili na raw po ang Israel bago pa isilang.
At hinirang niya ako upang siya'y paglingkuran. So hinirang ang Israel bago pa isilang at pinili siya, tinirang siya upang paglingkuran ang Diyos. Amen. Amen. Ito ang katotohanan sa iyong buhay. Sa sinapupunan pa lang ng iyong magulang, ikaw ay kilala na ng Diyos. Gumagawa na siya sa buhay mo. Amen. Verse 5, bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ni Yahweh. So bago pa raw ipanganak si Israel, pinili niya ako para maging lingkod niya. Mga kapatid, ito rin ay larawan sa buhay mo. Ang Diyos ay gumagawa sa iyo. Simula pa lang sa pagsilang mo, pinili ka na ng Panginoon para ikaw ay maglingkod sa Diyos. Amen. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan sa Kanya na nagbuhat. O sa Kanya nagbubuhat ang aking kalakasan. Sa Jeremiah chapter 1 verse 5, tingnan niyo po ang sabi ng propeta Jeremias. Verse 5 ng Jeremias chapter 1, bago ka pa ipinaglihi. Pansinin niyo po yung sinasabi. Bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. So ipinapakita kay Jeremias na bago pa siya ipaglihi. So wala pa si Jeremias. Wala pa sa kaisipan si Jeremias. Pero alam na ng Diyos. At gumagawa na ang Diyos sa buhay ni Jeremias. Mula sa sinapupunan pa lang ng kanyang mga magulang. Amen. Amen. Sa Galatia chapter 1 verse 15 kay Apostol Pablo, ano po sinasabi? Ngunit sa kagandahan loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin pa bago ako ipanganak. Napansin niyo po ba? Bago pa ipanganak si Apostol Pablo, ang Diyos ay pinili na po siya. Gumagawa na ang Diyos sa buhay ni Apostol Pablo. Amen. Tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. Mga minamahal kong kapatid, paano gumagawa ang Diyos sa buhay mo ng isang bagay na mabuti? Sa sinapupunan pa lang ng magulang mo, gumagawa na po siya sa iyo. Amen. Kilala ka na niya, pinili ka na niya. Amen. Amen, Christian. Ngayon, paano pumipili ang Diyos? Paano po pumipili ang Diyos? Gusto ko po ipakita kung paano pumipili. Pinakikita ng Bible, siya ang pumipili sa tao. Amen. Pero paano ba siya pumipili? Paano ka ba niya pinili? Sabi po ng Roma, chapter 9, verse 11 hanggang 18. Ipinakikilala ng Diyos ang kanyang pagpili ayon sa sarili niyang layunin. Ang pagpili ng ating Panginoon ay ayon sa sarili niyang layunin. Ibig sabihin, ayon sa sarili niyang kagustuhan. Amen. Amen. At hindi batay sa gawa ng tao. Ang pagpili ng Diyos ay hindi ayon sa gawa ng tao. Hindi ka pinili ng Diyos dahil magandang lalaki ka. Hindi ka pinili dahil maganda ka. Hindi ka pinili dahil mabait ka. Hindi ka pinili dahil ikaw ay matalino, mahusay at magaling. Pumipili ang Diyos ayon sa kanyang layunin at ayon sa kanyang kagustuhan. Amen. Amen. At hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, ito po yung kay Jacob. Si Jacob ay Israel. Mula sa salitang Jacob, siya po ay naging Israel. Amen, Christian. Amen. Sinabi ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinaputan ko si Esau. So, kinaputan daw ng Diyos si Esau at minahal niya si Jacob. Masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos dahil dito? So parang hindi makatarungan ng Diyos. Bakit mahal niya si Jacob at si Esau?
paraiso ay hindi. Ang sagot po ng Bible, hinding-hindi. Ang tanong po, makatarungan ba ang Diyos dahil dito? Hinding-hindi. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag. So ang pagpili ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Mga minamahal kong kapatid, kahit anong pagsisikap ng tao, hindi po dyan nababatay ang pagpili ng Diyos. Ang pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang kagustuhan at ayon sa kanyang kahabagan. Amen. Amen. Sapagkat ayon sa kasulatan ay ginawa niyang hari o sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ko ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya kinakahabagan ng Diyos ang sino mang nais ng kahabagan at nagiging manhid ang nais niyang maging manhid. Amen. Ang pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Diyos, bakit mo pinili yun? Ano ang sabi ng Bible? Pwede mong sabihin ng palayok sa pagpapalayok. Bakit mo ako ginawang palayok? Hindi po pwede mag-question ang palayok sa gumagawa ng palayok. Naintindihan niyo po ba? Wala mong karapatan na sabihin ng palayok, bakit ganito ang pagkakahubog mo sa akin? Yun ay ayon sa kagustuhan ng magpapalayok. Amen, Christian. Ang buhay mo ay hindi aksidente. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang buhay mo ay hindi aksidente. Ang buhay mo ay hindi aksidente. Sa sinapupunan pa lang ng iyong ina ay may plano na ang Diyos para sa iyo. Sa sinapupunan pa lang ng iyong ina o ng iyong magulang, may plano na ang Diyos sa iyo. Siya ay gumagawa para sa ikabubuti mo. Mabalag ka kung ikaw ay tinawag ng Diyos. Amen. Amen. Ibig sabihin doon, gumawa na ang Diyos sa buhay mo. Siya ay gumagawa para sa ikabubuti mo. Mayroon na siyang inihanda para sa iyo, tulad sa buhay ni Jacob, tulad sa buhay ni Jeremias, at tulad sa buhay ni Pablo, at pati sa buhay mo. Amen. Kung paano si Jeremias, kung paano si Jacob, sa sinapupunan pa lang, ay alam na ng Diyos ang plano niya sa buhay ni Jacob. Sa sinapupunan pa lang, alam na ng Diyos ang plano niya sa buhay ni Jeremias. Sa sinapupunan pa lang ng magulang ni Pablo, ay alam na ng Diyos ang plano niya para kay Pablo. At sinapupunan pa lang ng iyong magulang, alam na niya ang plano niya sa buhay mo. Amen. Ganun po gumagawa ang Diyos para sa iyo. Amen. Hindi po ba mabuti ang Diyos? Kapatid, magpasalamat ka, ikaw ngayon ay bahagi sa pamilya ng Panginoon. Ibig sabihin, kapatid, simula pa lang sa sinapupunan yung magulang, kilala ka na ng Diyos. At darating sa panahon na ikaw ay kanyang tatawagin upang ikaw ay isama sa pamilya ng Diyos. Kung kaya ikaw ay narito ngayon, doon pa lamang po gumawa na ang Diyos sa buhay mo. Ikaw ba nagtataka? Bakit ikaw ngayon ay isang Kristiyano? Ikaw ngayon ay kabilang sa pamilya ng Diyos? Sino ba nakakaalam sa atin? Wala. Ang buhay natin sana ay may kanya-kanyang direksyon. Ako hindi ko alam kung ano ang direksyon ng buhay ko sana. Amen. Amen. Pero dahil sa sinapupunan pa lang ng aking magulang, ay kinilala na ako ng Panginoon. Siya ang nag-direct sa buhay ko. Kung kaya ako ngayon ay narito. Gayon din ang iyong buhay. Kung kaya ikaw ay narito dahil sa sinapupunan pa lang ng iyong magulang, kilala ka na niya. At ikaw ay dadalhin niya at ibibilang niya sa pamilya ng Diyos. Amen. Amen. Palagi mo po ba hindi gumagawa ang Diyos? Pastor, bakit may mga pangit na karanasan sa buhay ko? Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Pangalawa, paano po gumagawa ang Diyos sa buhay mo? Gumagawa ang Diyos ng pagkakataon para sa buhay mo.
Sabihin nga natin, gumagawa ang Diyos. Gumagawa ang Diyos ng pagkakataon. Gumagawa ang Diyos ng pagkakataon para sa buhay mo. Sabi po ng Roma chapter 8 verse 30 sa binasa natin, ang mga pinili niya noon, panguna, ay kanyang tinawag. Napansin niyo po ba yung salita? Ang mga pinili niya noon, ibig sabihin sa sinapupunan pa lang ng yung magulang ay pinili ka na. At yung kanyang mga pinili ay kanya namang tinawag. So tatawagin. Amen. At ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala. At yung kanyang mga tinawag ay pinawalang sala. Nakuha niyo ba yung senaryo? Sa sinapupunan pa lang ng iyong magulang, kilala ka na ng Panginoon at may plano na sa iyo. At pagdating ng oras sa iyong pagtanda, hindi natin malaman kung sa iyong edad na ikaw ay kabataan o sa edad ng iyong pagtanda, ikaw ay tatawagin ng Diyos. Amen. At sa pagtawag ng Diyos, ang sabi ron, ikaw ay pawawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ano po ibig sabihin nun? Ang lahat ng kanyang pinili ay kanya namang tinawag. May iba't ibang paraan ng pagtawag ang Diyos sa buhay ng tao. Paano ka ba tinawag ng Diyos? Ilang taong ka ba nung tinawag ng Diyos? Anong sitwasyon sa buhay mo nung tinawag ka ng Diyos? Ano ang kalalagayan mo nung ikaw ay tinawag ng Diyos? Amen. Hindi lamang ang mga magaganda at mabubuti ang mga pagkakataon sa buhay natin. Hindi lamang po ang mga magaganda at mabubuti ang mga opportunity sa buhay natin. Di ba ang paniniwala natin, ang opportunity ay laging mga mabubuti at magaganda? Amen. Kundi ang mga pangit, hindi maganda, mapait, masakit, at masilimuot na pangyayari ay isa rin pagkakataon o opportunity sa buhay ng isang tao. Alam niyo kung anong dahilan? Minsan sa ganitong sitwasyon, tayo tinatawag ng Diyos. Hindi niya ito ba ang aking sinasabi? Amen. Hindi ang mga pangit, hindi maganda, mapait, masakit at masilimuot na pangyayari ay isa rin pong opportunity o pagkakataon sa buhay natin upang makilala at manumbalik sa Diyos. Ito po ay isa rin paraan ng pagtawag ng Diyos sa buhay po natin. Meron pong mga tao nung nakilala at tinawag sila ng Diyos, nasa lugar po sila o nasa kalalagayan sila na masalimuot ang kanilang buhay. Meron po mga tao nang tinawag po sila ay lubog, baon sa utang. May mga tao po na tinawag na sila ay nasa banig ng karamdaman. May mga tao po na nung sila po ay tinawag, sila po ay alipin ng mga sari-saring bisyo. Bisyo ng alak, bisyo ng sigarilyo, bisyo ng mga droga. Amen. Meron nga po akong kilala, siya po ngayon ay isang pastor na, alam niyo po ba ang kanyang kalagayan ng kanyang buhay ay walang direksyon. Siya po ay isang taong pag-alagala na lamang po sa Maynila, nanghihingi na lang po ng mga apo-apo o nanghihingi na lamang po ng pagkain. Marami po ang kanyang pananamit. Wala pong direksyon ang kanyang buhay. Minsan nagkaroon po ng kursada po sa Maynila, sa Luneta. At sinubukan niya pong makinig. At nung napakinggan niya ang mensahe ng Diyos, na ang Diyos ay mabuti at mapagmahal at nagbibigay ng pagkakataon sa isang tao, tinanggap niya, kinilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. At simula po noon, nagsimula na magbago ang kanyang buhay. Mula sa isang pangit na kalagayan ng kanyang buhay, siya po ngayon ay naging isang lingkod ng Diyos. Amen, Christian. Meron pong isang tao na nakulong sa bilangguan. At ang kanya pong kaso ay wala na po siyang paglaya. Life sentence po siya. At sa kanya pong pangit na karanasan sa kanyang buhay, doon niya po nakatagpo ang Diyos. Amen, nakilala niya po ang Diyos sa bilangguan.
Yung kawalan ng pag-asa na siya po ay makalaya, binigyan po siya ng pagkakataon ng Diyos na makalaya. At nung kanya pong paglaya, siya po ay ginamit ng Diyos para po sa mga tao na mga kriminal, mga tao po mga masasama, doon po siya ginamit ng Diyos. Amen. Amen, Christian. Amen. Si Jacob po, bago po siya naging Israel, siya po ay isang mandaraya. Nabasa niyo po ba sa Bible? Paano niya ginaya ang kanyang magulang? Kung paano po siya naging tuso, naging tuso po siya sa kanyang kapatid. Nakuha niya yung pagkapanganay. Amen? Amen. Kilala na ng Diyos si Jacob bago pa ipanganak. Di ba po binasa natin kanina? Bago pa ipanganak si Jacob, kilala na siya ng Diyos. Nung hindi pa niya kilala ang Diyos, may plano na ang Diyos na siya magiging tulad nito. Nais niya na mag-transform si Jacob bago po maging Israel. Pag binasa niyo po yung buhay ni Jacob, pagkakaroon po siya. Ano ang dahilan? Nais pong baguhin, i-transform ng Diyos ang buhay ni Jacob mula sa salitang Jacob na pangit na pangalan, mandaraya, tuso, ay ginawa po siyang Israel na ang ibig sabihin ay Prince of God. Ang meaning po ng Israel ay Prince of God. Amen. Nais ng Diyos na sirain ang lumang pagkatao ni Jacob at mapalitan ng bagong pagkatao. Ito ang paraan na minsan ng pagtawag ng Diyos sa buhay ng isang tao, tulad sa buhay ni Jacob at tulad din sa buhay mo. Ito minsan ang paraan ng Diyos na pagtawag sa buhay mo. Gumagawa siya ng mga bagay sa ikabubuti mo upang matransform. Sabihin natin, matransform Mag-transform ang iyong buhay. ang iyong buhay. Amen, Christian. Amen. Sapagkat may plano ang Diyos sa buhay po natin. Tulad po ng mga Hebreo, sa panahon po ni Moises, ilang taon po silang naalipin. Hindi ako nagkakamali, 400 years. Amen? Nung sila po nandun sa panahon ni Jose, doon po nagsimula ang lahi po nila, na natili po sila doon. Pero sa katagalan po sila ay naging alipin. 400 years sila pong naalipin mula sa Ehipto. At ang sabi ron, kailan po sila nakalaya? Nung sila po'y nasagad na. Sa panahon ni Moises, sagad na po sila sa kahirapan. Sagad na po sila sa pagkakaalipin. At nung maranasan po nila to, saka po sila natutong tumawag sa Diyos. Hanggat hindi po nila nararanasan ang kasagaran ng kahirapan at pagdurusa, saka po sila natutong tumawag sa Diyos. Nung naranasan nila ang pinaka-peak ng kahirapan, ng kasagaran, ng pagdurusa, ng pagiging alipin, saka po sila doon tumawag sa Diyos. Minsan sa buhay po natin, hanggang hindi dumarating yung kasagaran sa buhay mo, hindi ka natututong tumawag sa Diyos. Tama po ba ako? Minsan pag okay pa buhay mo, wala muna ang Diyos. Tsaka na yan. Pagtanda ko na. Sige ka, bisyo. Hanggang di dumarating minsan yung tinatawag niya, iho, magbilang ka na lang ng ilang linggo. Tsaka katatawa, Panginoon, maawa po kayo sa kakalagtatawag. Pero hanggat wala pa, sasipul-sipul ka lang sa buhay ko. Tama po ba? Amen. Minsan gano'n ang tao. Pero minsan pinapahintulot na mangyari ng Diyos sa buhay nito. Anong dahilan? Para matuto kang tumawag sa Kanya. Katulad ng mga Hebreo sa panahon ni Moises. Hanggat di po nila nararanasan yung sagad. Sabihin natin sagad. Sagad Sa kahirapan. sa kahirapan. Hindi po sila tatawag sa Diyos. Pero nagsimula po silang tumawag sa Diyos. Doon po nagsimula na gumawa ang biyaya ng Diyos sa buhay po nila. Amen? Kaya nga po pinili si Moises. Amen, Christian.
Wala silang kamanay-manay nung isilang si Moises, hinihahanda na ng Diyos na si Moises ay gagamitin para po sa paglaya po nila. Di ba? Doon sa panalangin pa lang nila, may sagot na po ang Diyos. Kaya na mag-iintay muna sila na si Moises ay dumating sa tamang panahon. Naniniwala po ako sa panawagan at pagtawag minsan natin sa Diyos, may tugon na ang Diyos. Kaya lang maghintay ka ng tamang panahon. Yes, amen. Amen, Christian. Doon pa lang sa panalangin ng mga Hebreo, Panginoon, iligtas po kami sa ganito naming kalagayan. Sobrang na kaming hirap sa buhay. Noong pa lang may tugon na ang Diyos. Si Moises ay lumalaki na. Nabasa niyo po ba yung post ko? Na nagawang patayin ni Moises yung Ehipsyo dahil po sa pagmamalasakit niya sa kanyang bayan o sa kanyang kababayan. At tinanggihan ni Moises ang karangalan bilang maging Ehipsyo. Siya po ay magkakaroon ng mataas na katungkulan. Tinanggihan niya po ito. Amen. Dahil sa panawagan ng Diyos. Basahin niyo po yung Bible niyo, mababasa niyo po yan. Amen, Christian. Gumagawa ang Diyos. Gumagawa po ang Diyos sa buhay po natin. Gumagawa ang Diyos ng pagkakataon para sa buhay mo. Gumagawa po siya ng pagkakataon. Nagbubukas siya ng mga pintuan para sa iyo. Minsan yung pintuan ng opportunity ay hindi laging mabuti. Minsan yung pangit na sitwasyon sa buhay mo, ito ay isang opportunity upang ikaw ay makakilala at lumapit sa Diyos. Hindi lang po laging mga magagandang bagay ang opportunity. Minsan yung mga magagandang bagay pa nga nakapagpapalayo sa iyo sa Diyos. Amen. Kaya kung ikaw ngayon ay nasa peak ng problema, tandaan mo, gumagawa pa rin ang Diyos sa buhay mo. Maaaring may itinuturo ang Diyos sa iyo. Amen, Christian. Baka ito yung pagkakataon na lalo kang maging malapit sa Diyos. Meron po ako napakinggan ng isang pastor, sabi niya, alam niya, may tawag po siya sa Diyos. Pero tinatanggihan niya ang Diyos. Alam niyo kung anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinahintulot ng Diyos na siya ay malagay po sa karamdaman. Nandun po siya, hindi na po siya kumikilos. Isip na lamang po niya ang kumikilos. Amen. At doon sa kanya pong pagkakahinlay sa kanyang maramdaman, naalala niya ang Diyos. At sabi ng Panginoon sa kanya, ibabalik ko ang dating mong lakas kung ikaw ay susunod sa akin. At nung sinabi niya, Panginoon, ako po ay susunod na sa iyo. Alam niyo po ba? Anong nangyari? Pinagaling po siya ng Diyos. Minsan kinakailangan pandalhin po siya doon sa ospital para mabuksan ang kanyang puso at isipan at para po ibigay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Amen. Minsan kasi habang ang tao busy sa mga bagay-bagay dito sa mundo, maraming mga plano, maraming gustong gawin sa buhay, nalilimutan niya ang panawagan ng Diyos. Kaya minsan ipinapahintulot ng Diyos na malagay po sa ganung kalagayan para masolo pa naman ng Diyos. At para makausap ka ng Diyos dahil wala akong kumakausap sa Kanya. Naalala niya ang Diyos at kinausap siya ng Diyos, nais ng Diyos na ikaw ay gamitin ko. At simula nun, sinuko niya ang kanyang buhay. Sinabi niya, ipagagamit ko ang aking buhay para sa iyo. Kaya po siya po ay isang matagumpay na lingkod ng Diyos. Amen! Amen! Gumagawa ang Diyos ng pagkakataon para sa buhay mo. Ang lahat ng kanyang pinili ay kanya namang tinawag. May iba't ibang paraan ng pagtawag ang Diyos sa buhay ng isang tao. Kapatid, baka ikaw ngayon ay tinatawag na ng Diyos. Amen. Hindi po aksidente na ikaw ay naririto. Maaring sa mga panahon mo ay binabaliwala mo ang pagtawag ng Diyos. Binabaliwala mo ang pagiging isang Kristiyano. Baka itong pagkakataon na ikaw ay tinatawag ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Pangatlo, gumagawa ang Diyos para sa isang tiyak na layunin sa buhay mo.
Sabihin natin, gumagawa ang Diyos para sa isang tiyak na layunin sa buhay mo. Romans chapter 8, verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip, ibinigay niya para sa ating lahat. Hindi kaya kaya niya na ibigay sa atin ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal kong kapatid, mayroon siyang tiyak na layunin sa buhay mo. Sabihin natin, tiyak na layunin. Tiyak na layunin. Maaring sa ngayon na hindi mo nakikita ito, pero sa Diyos, nakikita na niya ito para sa iyo. Nakikita ng Diyos ang kabuuang larawan ng iyong buhay. Ikaw ay hindi mo nakikita ang kabuuan ng larawan ng iyong buhay. Pero alam mo ba, ang Diyos nakita ang kabuuan ng larawan ng iyong buhay. Amen, Christian. Minsan katulad po ng bola. Di ba yung bola, kung ano lang yung nakaharap sa atin, yun lang nakikita po natin. Pero hindi natin nakikita yung nasa likod. Amen. Pero ang Diyos, ang harap at likod ng iyong buhay ay nakita niya. At alam niya, siya ang noon, ngayon at kailanman. Alam niya ang lahat ng bagay sa buhay mo. Amen, Christian. Ano po ang plano ng Diyos? Tulad po ng aking sinabi po, meron siyang tiyak na layunin sa buhay mo. Maaaring sa ngayon, hindi mo nakikita ito. Limitado po kasi kaisipan natin, hindi natin nakikita ang mga pangyayari na magaganap sa buhay natin. Pero ang Diyos nakita na po ito. Amen? Maaaring sa ngayon, hindi mo nakikita ito, pero sa Diyos nakita na niya ito para sa iyo. Nakikita ng Diyos ang kabuuan na larawan ng iyong buhay. Tulad po ni Jose na ating pinag-aralan last Sunday. Dumaan siya sa pangit na karanasan, pero may mabuting plano ang Diyos sa buhay niya. Hindi ho nakikita ni Jose kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay nang siya'y tumungtong sa Ehipto. Ano ba magiging buhay ko rito? At ang naging buhay niya, siya'y naging alipin. Siya'y nakulong. Siya'y napagbintangan. May mga pangit na karanasan na nangyari sa Jose, pero ang Diyos ay may nakita ng mabuting bagay na plano sa buhay po ni Jose. Si Jose hindi niya po nakikita pa, pero ang Diyos nakita niya na. Ano po ibig sabihin ito sa buhay natin? Maring hindi mo pa nakikita ang mabuting plano ng Diyos sa buhay mo, pero hindi nakita ng Diyos kung ano ang mabuting plano niya para sa buhay mo. Amen. Ngayon tanong, Pastor, ano ba ang plano ng Diyos? Gusto niyo po bang makita kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo? Tanongin mo muna yung katabi mo, gusto mo makita kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo po bang malaman kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo? Pakikita ko po sa inyo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. For I know the plans I have for you. Sabi ng Panginoon, declares the Lord, plans to prosper. Mga minamahal kong kapatid, ang plano ng Diyos, ikaw ay mag-prosper sa iyong buhay. Hindi siya po nagplano ng mga bagay na ikasasama mo, kung hindi laging sa ikabubuti